Hello, magandang umaga po. Isang mabilisang pag-aaral po ang ating gagawin sa araw na ito at sa tingin ko po ay napakahalaga nito lalo na po sa panahon natin ngayon na sa ating social media ay napakaraming mga kasinungalingan, fake news ang ating pong nakikita, napapanood at nakukumpuse po tayo, hindi natin malaman kung alin ang totoo. Kaya mag-aral po tayo at tingnan po natin kung ano yung sinasabi patungkol sa mga sinungaling at kasinungalingan dahil po sa ating pong pagsisinungaling ay inire-represent po natin ng isang karakter ito po. Ito ay masasabi nating kung sino yung inire-represent natin. Ito po yung nagiging parang na i-represent po natin sa ating pagsasalita. Kasi po sabi po dito sa aklat ni John chapter 8 verse 44, sabi po dito, basahin niyo po, kunin niyo po ang inyong mga Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananahatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya makikita po natin dito sa binasa po natin, sabi ng ating Panginoon Kristo, ang inyong amang dyablo. Kung kayo po ay nagsisinungaling at kung ang inyong religion po ay itinuturo o normal lamang ang pagsisinungaling at itinuturo ang pagsisinungaling, ang sabi po ng ating Panginoon Kristo dito, ang inyong ama ay ang dyablo. At ang sabi po dito, siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Ang pagsisinungaling po ay kasangkapan din ng pagpatay. Isang mamamatay tao. Ang isang sinungaling po ay maituturing nating isang mamamatay tao. Kaya dito makikita po natin kung sino ang inire-represent po natin. Kung tayo nagsisinungaling, ang dyablo po ang inire-represent po natin. Kaya napakahalaga po nito lalo na po sa social media ngayon, ang mga nangyayari at kaganapan sa dito po sa Israel, sa Middle East, napakaraming kasinungalingan at maraming fake news po tayong napapanood at ang sabi po dito sa ating binasa, ang kasinungalingan o sinungaling, ang aman nila ay ang dyablo. Kaya magpatuloy po tayo sa pagbasa. Alamin po natin kung saan mapupunta itong mga sinungaling. Basahin po natin ang Matthew 5:37. Matthew 5:37. Tingnan po natin kung ano yung sinasabi dito. Ang sabi po dito, datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Napakahalaga po ng ating pagsagot sa tao. Sabihin na lang po natin na oo, 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 hindi. Yes or no lamang po, simpleng sagot po. Dahil ang sosobra po dito, sabi po dito ng ating Panginoon Kristo, ay buhat na sa masama. Ang masama ay ang dyablo. Siya yung evil. Kaya yes or no lang, hindi pa masagot kung minsan. At nagagawa pa ng napakaraming kasinungalingan. Sa Revelation 22:15, basahin po natin. Revelation, magbuklat po tayo ng Biblia. Revelation, tama. 22:15. Sabi po dito, nangasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig gumawa ng kasinungalingan. Makikita po natin dito na wala po sila sa kaharaan ng Diyos. Nasa labas po sila. Sabi po dito ay ang mga aso at ang mga manggagaway, mga mapakiapid at mga mamamatay tao, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang bawat mag-ibig at gumagawa ng kasinungalingan. Mag-ibig pa lamang po, magnais pa lamang po na gumawa ng kasinungalingan ay andun po sa labas.
at hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po? Yan po yung kahihinatnan ng mga sinungaling, ng mga hindi makapagsabi ng katotohanan. At kasama po nila yung mga mamamatay tao. Kasama po nila yung mga mapakiapid. Kasama po sa kasinungalingan ang pakikiapid. Na tinatanong kung ikaw ay nakikiapid, hindi sasabihin mo yes or no lang, hindi ka makapagsalita. Kaya kasama po yung mga mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit po mapagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi po wala sa kanilang katotohanan. Kaya po mapakahalaga na tayo'y makalaya. Palayain tayo ng ating Panginoong Kristo dahil sabi ng Panginoong Kristo na yung pinalaya ng anak ay malaya ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo'y pinalaya ng anak ng ating Panginoong Kristo, tayo ay malaya. Ang katotohanan ay nakikita natin at tayo ay umiiwas sa lahat ng uri ng kasinungalingan. Yun po yung mga nagiging anak ng Diyos. Sa Revelation chapter 21, balikan lang po natin yung isang chapter, 21 verse 8. Sabi po dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ano po, sa pagsisinungaling lamang po ay ang kahihinatnan po ng buhay nila ay hiwalay sa Panginoon, hiwalay sa Diyos. At ang sabi po dito ay sila ay nasa nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Umiwas po tayo sa anumang uri ng kasinungalingan at pagsisinungaling. Huwag po tayong mag-practice na maging sinungaling. Yung mga napapanood po natin o tayo'y naglalagay ng mga mapapanood doon sa o mga video na inilalagay natin sa online na napapanood ng maraming ngunit kasinungalingan, ay wag po natin gagawin. Gumawa po tayo ng mga content na totoo at nakapagtuturo sa tao ng mabuting bagay. Wag po yung kasinungalingan dahil ang sabi po dito, ang kanilang kahihinatnan ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito po yung mga sinungaling. At ang sabi po dito, kasama po niya yung mga mamatay tao, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, manggagaway, mga mapakiapid. Sama-sama po dito, kasama ng mga sinungaling. Napaka ano po ng pagsisinungaling, napakahalaga sa Panginoon. Kaya wag po tayong mag-practice ng kasinungalingan. Basahin po natin ang James 3 chapter 3. Tingnan po natin ng James. Datapwat ang dila, sa verse 8 po, datapwat ang dila ay hindi mapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpupuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Dito po sa dila, sa labi, sa bibig. Sabi po dito, hindi nagpapahinga, puno ng lasong nakamamatay. Kaya napakatindi ng kaparusahan ng isang taong nagsisinungaling. Huwag po nating practicein ang magsinungaling. Umiwas po tayo sa pagsisinungaling. Dahil ang kahihinatnan po nito ay ang ikalawang kamatayan. Ang sabi po nating nabasa doon ay asupre, naglalawang apoy ang mga sinungaling. Kaya mga kapatid, sa ating napapanood, sa ating mga napapakinggan, gamitin po natin yung ibinigay ng ating Panginoong Diyos na discernment para makita po natin yung mga tao na hindi nagsasalita ng katotohanan. Dahil pagka napakinggan po natin sila o nahawa tayo sa kanila, ay ito po ang ating kalalagyan. Isang verse pa po, basahin po natin sa Matthew chapter 12. Chapter 12, verse 36 to 37. Sabi po dito,
At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Napakahalaga po ng paggamit ng ating labi at pananalita, dahil dito po ay mapapawalang sala ang isang tao at siya ay hahatulan naman sa pamamagitan ng sa kanyang salita. Dahil sabi po dito ni Matthew ay sa araw ng paghuhukom, sabi po doon, ang mga walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw na yaon. Kaya napakahalaga po, maiksing pag-aaral lang po ang ating gagawin sa umagang ito. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nakapakikinig at kung nakikita natin para pong sa ating pagsasalita, pagsisinungaling, inire-represent po natin ng isang person. Ano po ang sabi ng ating binasa kanina ay ang ama ng kasinungalingan. Kung tayo po ay nagsisinungaling, si Satanas, ano po ang ating inire-represent. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay inire-represent nila ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos ng katotohanan. Kaya mga kapatid, kung ito man ay inyong naririnig, masakit man aminin o sabihin natin, kailangan umiwas po tayo sa pagsisinungaling, dahil isa lamang po ang ating kalalagyan. Ano po, doon sa lawang apoy na at asupre na sinabi doon sa Book of Revelation, kasama yung mga mamatay tao, mga sinungaling ay naroon. Kaya i-practice po natin ang magsalita ng katotohanan at tutulungan po tayo ng ating Panginoong Kristo, ng Holy Spirit. Tutulungan niya tayo upang makaiwas sa lahat ng uri ng pagsisinungaling, at gayon din po na huwag tayong mahawa sa mga sinungaling. Kaya mga kapatid, kung sino man sa inyo sa ngayon ay inaaralan o ang aral sa inyo o tinuturo sa inyo ng inyong relihiyon na okay lang ang magsinungaling, ay hindi po totoo yun. Hindi po totoong religion ang kinasasabihan nyo. Kayo po ay mapupunta doon sa lawang apoy at sa asupre na inihanda para sa lahat ng mga sinungaling at mamamatay tao. Kaya mga kapatid, umiwas tayo doon. Tulungan tayo ng Panginoon na magampanan natin, magawa natin yung mga bagay ng katotohanan. Kaya sa maiksing pag-aaral po natin ay hanggang dito lamang po. At naway tulungan tayo ng Panginoon na maging totoo sa lahat ng ating sasabihin. Kaya sa inyo pong lahat ng mga nakikinig, taga-subaybay po natin, ipasa po natin ang video na ito, makatulong sa iba at maiiwas po sila sa kaparusahang walang hanggan na darating sa tamang panahon ng paghukom. Kaya hanggang dito lamang po at God bless sa inyong lahat.